bang umatake yung gout mo sa pagsisimula pa lang ng low carb? Napaibig ka sa kanin, napaibig sa matamis, napainom ng alak, milk tea, at kung ano na pang cravings. And then, boom! Pagising mo kinabukasan, pagana yung paa mo. Ang tanong, kasalanan ba na naman yun ng purines? Masama ba ang low carb? Pinagdudahan mo ba ito? O may mas malalim pang nangyayari sa loob ng katawan mo na kailangan mo lang intindihin? Sa video na to, i-explain ko yung totoong mechanism, lalo na yung labanan ng ketones at uric acid sa kidneys. No myths, no takot, science lang. Ano nangyayari sa katawan kapag naka-low carb? Kapag naka-low carb ka, mababa yung insulin level, mas nagiging efficient na yung kidneys mo sa paglabas ng uric acid. Kaya kapag ka naka-low carb, maraming may gout, humuhupa ang attack over time. So, high insulin, hawak ng kidney ang uric acid. Low insulin, ilalabas ng kidney ang uric acid. Ganon ang effect ng insulin sa gout. Bakit nagkakameron ng problema kapag nag-cheat? Yung cheating na babanggitin ko, ibig sabihin nun, hindi pa ayos yung metabolism. So, nasa period ka pa lang ng pagre-repair, nagka-calibrate pa kumbaga yung sistema mo, tapos bigla kang kumain ng insulin spiking foods, high carb foods, kaya nalito yung sistema mo. Pag nag-cheat ka bigla, so mataas yung carbs. Pero syempre, dahil dun sa carbs na yun, tumaas yung insulin level mo. At pag mataas yung insulin, sinasabihan ngayon yung kidneys mo ni insulin na pigilan mo ang paglabas ng uric acid. Kasi si insulin, isa sa trabaho niyan, mag-conserve, magpigil. So kahit hindi ka pa kumakain ng trigger foods tulad ng karne, sardinas, laman loob, munggo, naiipon na agad ang uric acid sa dugo mo. Kaya marami nagtatanong, bakit ganun? Di naman ako kumakain ng mga karne. Bakit tumaas yung uric ko? Bakit nagkameron agad ako ng gout flare? Pero hindi pa dyan natatapos ang problema, ha? Habang naka-low carb ka, gumagawa pa rin ng ketones ang katawan. Ano yung ketones? Ang ketones ay energy molecules na ginagawa ng atay mo kapag kulang ang carbs at mababa ang insulin, lalo na kapag naka-fasting. So, ibig sabihin nun, walang masyadong glucose, kaya taba ang susunugin mo. Ngayon, sa pagsusunog ng taba, ang byproduct ng fat burning, yun na yung ketones. Ano ngayon ang connection ng ketones sa uric acid at saka gout flare? Ang ketones at uric, parehong inilalabas ng kidneys. Pareho silang gumagamit ng same transporter sa renal tubules. So, isipin mo yung kidney mo na parang isang one-lane road. Pag nag-cheat ka, di may ketones ka sa dugo. May insulin spike dahil sa carbs. Di parehong nag-o-occur yun sa katawan mo. Ngayon, alin yung priority ni kidney na ilabas? Yung ketones. Bakit? Kasi acidic yon at kailangan i-stabilize ang iyong blood pH level. So, ano nangyayari? May ketones na pinapalabas ang kidney mo, yung uric acid na iipit kasi mas pinipili nga niyang ilabas yung ketones mo. Tumataas ngayon sa dugo ang level ng uric, nagkikrystallize sa joints, and then boom, gout attack na naman. So, minsan, overnight, minsan, kinabukasan, pero hindi naman random. Basta mararamdaman mo na ng pagising mo ng umaga. So, sino ang mas mataas ang risk sa gout attack? Mas common ang gout flare kapag baguhan sa low carb at keto. Number 2, bigla-bigla ang cheat day, hindi nakatiis. Number 3, may history ng gout bago nagsimula. Number 4, kulang sa tubig. Kasi pagka ganon, lalong bumibigat ang traffic sa kidneys. So pagka ganon yung nangyayari, ulitin ko, hindi pa stable yung metabolism mo. Kaya mas sensitive pa ang katawan mo sa insulin spikes. In other words, hindi ka pa totally insulin sensitive. Ikaw ay nasa insulin resistance stage pa and then nag-cheat ka na agad. Linawin natin na, real talk tayo. Hindi karne, again, o purine-rich foods ang root cause ng iyong gout attack. Hindi rin low carb ang sumisira sa joints mo. Ang trigger ay yung biglang insulin spike plus carb flooding. And then, sinabayan ng ketones na yun ang priority ilabas ng kidney. So, once na metabolically stable ka na, insulin sensitive, yun na yun. Mas controlled na yung insulin level mo, mas efficient ang kidneys mo sa paglabas ng uric, mas bumababa ang uric acid long term, hindi na short term lang.
So tandaan mo to, yung low carb, yun talaga yung tumutulong permanently sa paghihil ng gout mo. Pero cheating hits different. Hindi kayang i-handle ng kidneys ang biglaang pagbabago. So allow your body to heal and be patient muna. So yung consistency mo sa paggawa ng low carb, itaas mo. Huwag yung zigzag, on and off, on and off. And then yung disiplina kailangan. Yung pagsasaayos ng sistema, hindi po yan magic. Ang tagal mo nga nag-ipon ng issue sa katawan mo eh. Siyempre, matagal din mag-aayos yung katawan mo. Yung kidneys mo, ayaw niya ng surprise. Ayaw niya ng nabibigla. And your joints also. So, they remember everything kapag hindi ka pa magaling. So, ikaw, naranasan mo na ba yung mga nabanggit ko? Anong naisip mo nung magka-attack ka ng gout sa low carb? At kung gusto niyo malaman kung bakit nagkaka-gout, I suggest you watch this video. Kung may na-discover na naman kayo sa video na to, please like and share sa may mga similar experiences. At pakisubscribe na din po sa aking humble channel. Pakihit po ng notification bell para hindi rin po kayo ma-miss sa mga bagong uploaded na videos ko. Thanks for watching guys and see you on my next videos. Bye-bye.